Arthur's POV. Anong balita mga pare? Wala pa rin ba? Tanong ko kina Philip at Miko. Nandito ako ngayon sa loob ng aking kwarto kasama ang dalawa kong kaibigan. Halos araw-araw ito ang ginagawa ko. Halos hindi ako lumalabas ng kwarto. Kahit sa pagkain ay hinahatiran ako ng mga katulong. Araw-araw akong galit sa mundo. Kahit ang mga katulong ay napagdidiskitahan ko rin. Katulad kanina, dinalhan ako ng pagkain ng isang maid. Nantikman ko ito ay hindi ko nagustuhan ang lasa. Galit na inihagis ko mga to sa basurahan. Galit kong binuliyawan ang katulong at pinalabas sa aking silid. Takot na takot naman itong umalis. Pasensya na Arthur, wala pa rin eh. Ilang private investigator ng aming nakausap. Wala pa rin silang maibigay na malinaw na detalye kung nasaan si Belinda ngayon. Sagot ni Miko. Bullshit! Mga bobo ba yung mga kinuha nyo? Napakasimpleng bagay ang pinapahanap sa kanila, hindi pa rin nila mahanap? Galit ng sagot ko. Nakakaramdam na din ako ng pagkahilo dahil sa dami ng alak na nainom ko ngayong araw. Ang bilis lumipas ng mga araw. Mahigit 6 na buwan ko na palang pinapahanap si Belinda. Para itong bula na biglang naglaho. Hindi mahanap-hanap na mga private investigator na binayaran namin. Sa mga nakalipas na buwan, wala akong ibang ginawa kung hindi uminom ng alak. Binabagabag ako ng aking konsensya. Sinira kong buhay ng isang inosenteng babae. Laging tumatakbo sa isipan ko kung paanong umiyak si Belinda dahil sa ginawa ko, kung paano ito nasaktan lalo nang malaman ito ang katotohanan. Ang sakit na nakaguhit sa mukha nito habang iniinsulto ni Mommy. Dumating na si Vivian at ilang araw na lang ikakasal na kami. Pero hindi ako masaya. Wala nang excitement na nararamdaman ko tuwing nakikita ko si Vivian. Biglang naglaho ang nararamdaman ko sa kanya noon. Kung pwede nga lang na umatras sa kasalan na magaganap. Pero nangako na ako na pakakasalan ko si Vivian. Close ang pamilya namin. Kasosyo namin ng mga magulang niya sa ilan naming mga negosyo. Simula mga bata pa kami nakatakda na kami sa isa't isa. Parang anak na din ang turing ni Mommy kay Vivian. Kaya nahihirapan akong umatras sa kasalang ito. Si Belinda ang lagi kong hinahanap-hanap. Alam ko nararamdaman din ni Vivian ang panlalamig ko sa kanya. Hindi ko nga ito sinasamahan sa mga preparations ng aming kasal. Tanging si Mommy lang ang laging kasama nito. Pero parang baliwala lang naman ito kay Vivian. Masyado lang siguro itong excited sa nalalapit naming kasal. Ilang beses na din ako nitong niyayang magtalik. Normal naman sa amin ang bagay na yun. Pagtatalik ang pampalipas ng oras namin noon. Pero simula na makilala ko si Belinda, parang nawalan ako ng ganang makipagtalik pa kay Vivian. Kahit nasa ibang mga babae. Alam kong nakikita din nila Mommy at Dad ang pagiging miserable ko. Ilang beses na din nila akong kinausap pero wala eh. Lalo akong nahihirapan habang tumatagal. Parang ayaw ko nang ituloy ang aming kasal. Pero makulit sila Mommy at Daddy. Ganun din si Vivian. Matagal na kasi namin itong pinangarap. Pero hindi ko maintindihan ang aking sarili. Biglang nagbago ang pagtingin ko kay Vivian. Dahil ito kay Belinda. Pare, alalahanin mo, sa makalawa ng kasal niyo ni Vivian, hindi pwedeng ganyan ka. Napaka-unfair para kay Vivian dahil 5 babae ang nasa isip mo. Uwi ka ni Philip. Pasensya ka na pare, dapat talaga hindi ka na lang namin pinilit sa pustahan na yun. Hindi namin nakalain na ikaw magsasuffer sa bandang huli. Uwi ka naman ni Miko. Kalimutan mo na si Belinda pare, baka nga naka-move on na yun eh. Ituon mo na lang ang atensyon kay Vivian. Diba matagal mo na itong pangarap? Wika ni Philip. Hindi ako nagsasalita. Patuloy lang ako sa paglagok ng alak. Hindi ako interesado kapag tungkol sa amin ni Vivian ang pinag-uusapan. Hayaan mo pare, itutuloy pa rin namin ang paghahanap sa kanya. Balitaan ka na lang namin. Wika naman ni Miko. Sige na, iwan niyo na muna ako. Gusto ko mapag-isa. Wika ako sa mga ito, sabay lagok ng alak na nasa kupita. Ganito lagi, gusto kong maglasing para makalimot, kahit sandali lang. Kung hindi ako iinom, hindi ako makakatulog at lalong nahihirapan ako. Pare, tama na yan. Tinan mo nga sarili mo, ang layo mo na sa dating Arthur. Wika naman ni Miko. I don't care. Basta ang gusto ko, hanapin niyo si Belinda.
Gusto kong makita si Belinda. Galit na sigaw ko. Si Belinda pare, siya lang ang gusto ko sa ngayong makita. Siya lang, wala nang iba. Halos maiyak ako nang sabihin ng mga katagang yun. Kaya please lang, kung kinakailangang halughugin niyo lahat ng sulok ng mundo, gawin ninyo. Handa ako magbayad. Walang problema sa pera. Kaya ko silang bayaran. Mahanap lang nila si Belinda. Nanggigigil kong wika. Umiling-iling na lang sila Miko at Philip at lumabas na ng aking kwarto. Agad ko namang inihagis ang aking hawak na kupita at bote ng alak. Lumikha ito ng malakas na ingay dahil sa pagkabasag ng mga ito. Belinda, saan ka na ba? Bakit ang hirap mong hanapin? Bakit hindi ka mawala sa isip ko? Patawad, pinagsisisihan kong lahat. Paulit-ulit kong sigaw habang sinasabunutan ang sarili kong buhok. Tumutulo na din ang luha sa aking mga mata. Matapang ako na tao. Sa tanang buhay ko, wala akong iniyakan na babae. Pero bakit ngayon? Bakit kay Belinda nagbago ang lahat? Ilang sandali pa ay naramdaman ko na may pumasok sa loob ng kwarto, si Mommy at halata sa mga mata nitong pag-aalala. Arthur, anak, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Nag-aalalang wika ni Mommy. Si Belinda. Hanapin niyo siya. Kailangan ko si Belinda, Mommy. Sagot ko dito. Natigilan si Mommy sa aking sinabi. Napansin ko din ang biglang pag-iwas ng mga mata nito. Parang bigla itong nabahala sa aking sinabi. Kinurap-kurapan nito ang mga mata. Arthur, kalimutan mo ng babaeng yun. Ikakasal na kayo ni Vivian. Dapat ang atupagin mo ay ang kasal ninyo. Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka ba nagkakaganyan? Baka sa inis na wika ni Mommy. Si Belinda, gusto ko siya makita. Pagalit na sagot ko kay Mommy. Arthur, wala na si Belinda. Hindi kayo bagay na babaeng yun. Kalimutan mo na siya. Si Vivian ang pagtuunan mo ng pansin dahil kayo ang nababagay. Galit na sagot ni Mommy. Pwede ba, Mi? Huwag ka pa ulit-ulit. Sabi ko, si Belinda ang gusto kong makita. Siya ang gusto kong makita. Galit ko sagot. Shut up. Ayusin mo sarili mo, Arthur. Huwag mo kami ipahiya ng daddy mo sa pamilya ni Vivian. Isipin mo sa makalawa ng kasal ninyo, kaya kalimutan mo na ang babaeng yon. Sigaw ni Mommy. Makakalimutan mo din ang Belinda na yan kapag maikasal na kayo ni Vivian. Tigilan mo ng kakainom ng alak. Walang magandang may dudulot sa'yo yan. Tingnan mo sarili mo sa salamin. Daig mo pang sanggano sa haba ng bigote at buhok mo. Umayos ka, Arthur. Mahabang wika ni Mommy. Halata na sa boses nito ang pinipigil na galit. Darating mamaya si Vivian, kaya ayusin mo sarili mo. Matinong babae si Vivian, kaya huwag na wag mo siyang sasaktan. Naintindihan ba ko, Arthur? Galit na wika ni Mommy. Huwag kayong mag-alala, Mommy. Matutuloy ang lintik na kasalan na yan. Masunuring anak ako eh. Lahat naman ang gusto nyo, nasusunod. Tumatawa ko na sagot kay Mommy. Kinuha kong isa pang bote na may laman ng alak at agad na tinungga. Aagawin sana sa akin ni Mommy pero dali-dali kong umiwas at nilago ka laman ito. Napapikit pa ako nang humagod ang pait na lasa sa aking lalamunan. Alam kong lasing na ako sa mga pagkakataong ito, parang hindi ko na kontrolado ang mga lumalabas sa aking bibig. Ilang sandali pa ay hapong-hapo ako napahiga sa karpet ng kwarto. Gusto ko nang tapusin ang pag-uusap namin ni Mommy. Gusto ko na matulog. Etong gusto ko. Makatulog ako ng mahimbing kapag lango ako sa alak. Bukas alam kong babalik din sa dati ang lahat. Babalik ang pangungulila ko kay Belinda kapag mawala na ang tama na espiritu ng alak sa aking sistema. Pero ayos lang, natakasan ko naman ang lahat kahit sandali lang, kahit ilang oras lang sa tulong ng alak. Arthur's and Vivian Wedding Day. Abala ang lahat. Garden wedding ang gaganapin sa mismong bakuran ng Hacienda Vargas. Maganda at bongga ang pagkakaayos ng naturang lugar. Halata sa mga dekorasyon na pinagkagastusan ito ng malaking halaga. Sa nagsisilbing stage na naturang venue ay may malaking flat screen television. Nakaplay dito mga magagandang pictures at short video nila Vivian at Arthur. Sunod-sunod na nagsipagdatingan ang mga bisita. Lahat ay nagpapasiklaban sa kanilang mga bonggang kasuotan. Lahat ay nakasakay sa mga mamahaling sasakyan. Halata sa mga ayos na mga ito na galing sa mataas na antas ng lipunan. Sa kabilang sulok ng mansyon ay nakatayo si Arthur.
Hinihintay na lang nito na mag-umpisa ang kasal nila ni Vivian. May naaninag na matinding kalungkutan sa mga mata nito. Walang tigil sa kakahit-hit ng sigarilyo. Nilapitan ito ng mga kaibigan at marahang tinapik sa balikat si Arthur. Nababasa kasi nila sa mga galaw ni Arthur na hindi ito masaya. Oo nga at hindi ito nakainom ngayon, pero baka sa mga kilos nito ang lungkot. Medyo pumayat din ito. Maayos naman ang itsura nito ngayon. Nakaahit ng mga balbas at bagong gupit ng buhok. Pare, congratulations! Sa wakas, ito ng araw na pinakahihintay niyo ni Vivian. Masaya ako para sa inyo pare. Wika ni Miko. Tinitigan lang ito ni Arthur. Walang mabasa na kahit anumang emosyon sa mukha nito. May mga ilang bisita na din ang lumapit kay Arthur para mag-congratulate. Tanging-tango lang naman ang ginawa ni Arthur. Wala itong binibitawang kahit isa. Nagkagulo mga bisita nang lumabas si Vivian. Nakasuot na ito ng damit pang kasal at kitang-kita sa magandang mukha nitong labis na kaligayahan. Agad namang naghanda ang pari. Si Arthur ay naglakad na papunta sa harapan. Uumpisahan na kasi ang seremonya. Nagumpisa ng kumanta ang singer. Dahan-dahan namang naglakad ang entourage. Panghuli ang bride na noon ay kasama ng mga magulang habang sa likod nito ay ang bridesmaid. Nagniningning ang mga mata ni Vivian sa labis na kaligayahan. Kasabay ng paglalakad ni Vivian ang pag-flash sa malaking screen ng kanyang mga pictures. Ilang sandali pa ay tumahimik ang lahat nang makitang hindi kaaya-ayang video na nakaplay sa screen. Agad na napahinto si Vivian nang mapansin ang bulungan sa paligid. Pagkatingin nito sa television ay nabitawan niyang hawak niyang bouquet. Nanginginig ang kamay niya at halos mahimatay siya sa matinding kahihiyan. Ang mga magulang naman niya ay hindi alam kung anong gagawin. Nang tingnan nila ang mga bisita ay may iba-ibang reaksyon ng mga ito. Baka sa mga mukha nitong pandidiri at may pang-uuyam habang nakatingin sa bride. Nakarinig na rin sila ng mga bulong-bulungan mula sa mga bisita. Ang iba pa sa mga ito ay hindi mapigilan ang matawa. Samantalang si Arthur ay seryoso ito nakatitig sa screen. Si Doña Alicia naman ay nanlalaking mga mata at napahawak sa kanyang mga bibig. Si Don Armando naman ay galit na napatingin sa gawin ni Vivian at pamilya nito. Samantala, kasama sa umpukan ng ilang mga bisita ang isang babae na masayang nakatayo. Tuwang-tuwa nitong pinapanood ang pagkatigagal ng maraming bisita, lalong-lalo na ng bride. Kasama na doon ang pamilya Vargas. Isang malaking kahihiyan na alam niyang kakalat sa buong mundo ng social media. Agad na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito, kasabay sa pagtalikod para makaalis na ng lugar. Successful ang inutos niya sa kanya. Tsak na limpak-limpak na salapi ang kanyang kikitain. Agad nitong kinuha ang cellphone at tinawagan ng taong nag-utos sa kanya. Boss, mission accomplished. Masaya nitong wika habang nagniningning ang mga mata sa sobrang saya. Alam niyang labis na masisiyahan ang taong nag-utos sa kanya dahil sa matinding galit nito sa pamilya ng ikakasal. Good job, you can leave now. Check your bank account na i-transfer ko ng bayad. Sagot ng baritonong boses sa kabilang linya. Lalong lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Agad namang pinatay ng kausap niya ang tawag. Nagtatakbo papunta sa harap ng flat screen monitor si Vivian. Sumisigaw to. Tama na! Ano ba? I-off niyo yan! Ano bang ginagawa niyo? Sigaw nito. Halos lumabas ang diti nito sa kakasigaw. Nagkalat na rin ang makeup nito sa mukha dahil sa kanyang pag-iyak. Hindi nito alam ang gagawin kung paano tatakpan ng monitor para lang matigil sa panglabas ang kanyang malaswang video. Yes, napakalaswang video. Kasama niya sa kama ang kasamahan niyang model. Kitang-kita kung gaano sila ka-wild sa isa't isa. Nang lumingon ito sa mga bisita ay napansin niya nang nanguuyam na tingin ito sa kanya. Napailing-iling naman ang iba at punong-puno ng panlalait ang mga tingin. Nagulat siya na may biglang sumampal sa kanya. Nang tingnan niya yun ay nakita niyang kanyang daddy Raul. Isa kang malaking kahihiyan sa pamilyang ito, Vivian. Galit na wika ng kanyang ama. Dad, I'm sorry. I am sorry. Tanging wika niya dito. Hawak nito na saktang pisngi dahil sa lakas ng pagkakasampal ng kanyang ama. Umugong ang malakas na bulungan sa paligid. Naka-off na din ang malaking monitor kaya naman natigil ng pagpapalabas ng masalang video ni Vivian. Vivian, why? Alam mo ba kung gaano kalaking kalapastangan nito sa ating pamilya? Sumisigaw naman na wika ng mommy nito.
Halos atakihin ito sa puso dahil sa sobrang galit sa sobrang nararamdamang kahihiyan. Patuloy lang sa pag-iyak si Vivian. Agad itong tumakbo papunta kay Arthur na noon ay walang kibo. Wala rin kahit anong emosyon ang mababasa sa mukha nito. Arthur, honey please, I'm sorry. Umiyak na wika nito. I love you. Aaminin ko na tukso ako pero ikaw ang mahal ko. Please Arthur, please. Huwag mo naman sana akong iiwan dahil lang sa videong ito. Umiiyak na pakiusap ni Vivian. No! Umiiling na biglang singit na wika ni Doña Alicia. Hindi ako papayag. Mas mabuti pang huwag nang ituloy ang kasalan na to. Ayaw kong pati ang anak ko magiging katawa-tawa sa harap ng ibang tao. Maotoridad na wika ni Don Armando. Namumulang mukha nito sa galit. Walang kasalan na mangyayari. Nakakahiyang ginawa mo, Vivian. Naka-video pa talaga? Isa ka maruming babae. Walang kasalang mangyayari. Nakakahiyang ginawa mo, Vivian. Naka-video pa talaga? Isa ka maruming babae. Galit naman na sabat ni Doña Alicia. Wala itong pakialam kung marinig ito ng mga magulang ni Vivian. Hindi ako papayag. Arthur, mahal kita. Please, huwag mo naman akong husgahan ng ganito. Aaminin ko nagkasala ako. Kaya lang, pinagsisihan ko ng bagay na yun. Tao lang ako. Natutukso din. Umiyak na wika ni Vivian. Bumuntong hininga si Arthur. Matalim ito nakatitig kay Vivian. Hindi ko akalain na mas masahol ka pa pala sa akin, Vivian. Siguro mas mabuti na din na nangyari to na hindi matutuloy ang lintik na kasal natin. Wika ni Arthur. Hindi, ayaw kong pumayag, Arthur. Mahal na mahal kita. Kaya nga ikaw ang pinili ko. May tao lang nagalit sa akin kaya sinisiraan ako at tinaon pa talaga sa araw ng kasal natin. Umiyak na sagot ni Vivian. Si Wagon Almera, si Lucinda Almera, siguradong may kinalaman sila dito. Biglang sambit ni Vivian. Nagulat naman sina Don Armando at ang daddy ni Vivian. Si Doña Alicia naman ay agad na tahimik nang banggitin ni Vivian ang mga pangalan na yon. Mami Alicia, sigurado ako na isa sa kanilang may pakana nito. Nag-hysterical na wika ni Vivian. Agad naman ito sinampal ng kanyang ama upang patahimikin. Vivian, watch your mouth. Kung sino-sino nang lang pinagbibintangan mo, nababaliw ka na ba? Galit na wika ng ama nito. No, Dad! Sila lang ang may matinding dahilan para sirain ang kasal ko. Alam niyo naman po kung gaano kasama ugali ng taong yon. Alam kong silang may pakana nito. Umiiyak na sagot ni Vivian. You're crazy, Vivian. Huwag na huwag mo idadami ang pangalan ng mga taong yun sa kahihang ginawa mo. Galit na sagot ng ama ni Vivian. Si Belinda. Tsak na dahil kay Belinda kaya niya ginawa ito. Si Belinda ang dahilan. Mami Alicia, di ba tamang hinala ko? Iniinsulto natin siya doon sa shop at nalaman ito ni Wagon Almera at Lucinda Almera. Baling ni Vivian kay Doña Alicia. Agad namang namutla si Doña Alicia. Si Arthur naman ay biglang napapatingin kina Doña Alicia at Vivian. Baka sa mukha nitong pagtataka nang banggitin ni Vivian ang pangalan ni Belinda. Anong sabi mo? Si Belinda? Si Belinda? Anong kinalaman niya dito? Nasaan si Belinda? Naguguluhan tanong ni Arthur. Oo, si Belinda. Yun dati niyang maid sa mansyon. Nagkita kami sa isang butik sa Manila. Kasama ko si Mommy Alicia noon para mag-shopping. Umiyak na wika ni Vivian. Iha, tama na. Umalis na kayo. Walang kasalang mangyayari ngayon. Hindi kayang tanggapin ng aming pamilyang iskandalong ginawa ni Vivian. Sobrang nakakahiya. Galit na singit ni Doña Alicia. Galit din na tinapunan ng tingin ng magulang ni Vivian. No, Mami Alicia. Please. Matagal ang video na yon. Pinagsisihan ko ng lahat. Akala ko ba? Ako lang gusto niya maging daughter-in-law. Magsusumamong wika ni Vivian. Akma pa itong yayakap kay Doña Alicia na agad naman itong umiwas. Napahagulhol naman ang iyak si Vivian. Halos hindi naman makapagsalita ang mga magulang ni Vivian. Ilang sandali pa hinila na si Vivian ng kanyang ina. Hindi sana sasama si Vivian pero nang mapansin itong mga tingin ng mga bisita at may mga kumukuha pa ng video ay nagpatianod na din ito. Umiiyak itong lumabas ng mansyon. Si Arthur naman ay nilapitan na nila Miko at Philip. Inanyayahan nila ito na pumasok na muna sa loob ng mansyon para mag-relax. Pero hindi nito pinakinggan ang mga kaibigan bagkus hinarap nitong mga magulang. Mom, ano ibig sabihin ni Vivian? Nagkita kay ni Belinda? Tanong ni Arthur. Arthur, please.
Pumasok ka na muna sa mansyon, saka na lang tayo mag-usap. Aasikasuhin muna namin ang mga bisita, sagot ni Doña Alicia. Wala nang magawa si Arthur kung hindi humakbang papasok ng mansyon. Alam niyang wala siyang makukuhang matinong sagot sa kanyang mga magulang. Samantalang si Doña Alicia at Don Armando naman ay kausap ang mga organizers at ilang bisita. Inayayahan niya munang kumain ang mga bisita bago umalis. Sa loob ng mansyon pagkatapos ng 2 oras, tinutunggan ni Arthur ang isang bote ng alak. Napapapikit pa ito nang humagod ang pait sa kanyang lalamunan. Kaharap nito ang kanyang mga kaibigan na noon ay nag-aalalang nakatingin sa kanya. I'm sorry pare, kahit kami hindi makapaniwalang magagawa ni Vivian sa yung bagay na yun, wika ni Miko. I don't care pare, walang halaga sa akin kung matutuloy man o hindi ang kasal namin ni Vivian. Ang mahalaga sa akin ngayon ay matagpuan si Belinda, sagot ni Arthur. Nabanggit ni Vivian kanina si Belinda, pati na rin si Wagon Almera. Hindi ko alam kung anong kinalaman ni Wagon Almera kay Belinda kung sakali man, pero sana mali ako sa aking iniisip, wika ni Arthur. Si Wagon Almera, pare, di ba mafia yun? Lalo ng kapatid nito si Dexter Almera. Untouchable na mga taong yun pare. Nakakatakot maghalit at balita ko talagang pumapatay ng tao yun. Nag-aalalang sagot ni Miko. Yeah, hawak niyang ilang mga politiko ng bansa, pati na din ang mga mayayamang negosyante. Imposibleng magkaroon siya ng interes kay Belinda kung sakali man, sagot naman ni Philip. Lalong kumunot ang noo ni Arthur. Baka sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Kung ganun, alamin niyo kung anong kaugnayan niya kay Belinda. Bakit nabanggit ni Vivian kanina na isa si Wagon ang may pakana para hindi matuloy ang kasal? Sagot ni Arthur. Bakit hindi na lang muna natin tanungin si mami mo? Baka naman may alam siya. Hindi ba si mami mo kasama ni Vivian na magkita sila ni Belinda? Suwisyo naman ni Miko. Tumango naman si Arthur. Ilang sandali pa tumayo ito agad na lumabas ng mansyon. Hinahanap ng mga mata nito ang kanyang ina. Nang hindi niya makita si Doña Alicia ay agad ito umakyat sa itaas. Diretso itong pumunta sa kwarto ng kanyang mga magulang. Mommy, Mom, pwede ka ba makausap? Wika ni Arthur habang kumakatok sa pinto ng kwarto ng kanyang ina. Agad naman ito nagbukas at niluwa dito ang kanyang ina. Nasa likod naman ito ang kanyang ama. Mom, tell me, totoo ba na nakita niyo si Belinda sa Manila? Walang paligoy-ligoy na tanong ni Arthur. Iho, please, kalimutan mo na si Belinda. Hindi siya para sa'yo, mahinang sagot ni Doña Alicia. Agad namang rumihistro ang galit sa mga mata ni Arthur dahil sa sagot ng kanyang ina. Mom, please tell me, gusto kong malaman kung nasaan si Belinda. Once and for all, pagbigyan niyo naman ako. Nagsusumamong boses ni Arthur na wika dito. Agad naman na umiling si Doña Alicia. Baka sa mukha nito matinding pag-aalala. Mom, Dad, sinunod kong gusto niyong pakasalan si Vivian kahit ayaw ko na sanang ituloy. Kaya please tell me the truth, nasaan si Belinda? Gusto ko siyang makita. Gusto kong humingi ng sorry sa mga nagawa ko. Nakikiusap na wika ni Arthur. Arthur, please, para sa kapakanan mo to, kalimutan mo na siya. Huwag mo na siyang isipin pa. Nasa mabuti ng kalagayan si Belinda, sagot ni Doña Alicia. Kung ganun, alam niyo kung nasan siya? Bakit, Mom? Totoo ba nakasama siya ni Wagon Almera? Totoo ba? Naiinis na wika ni Arthur. Napatda naman si Doña Alicia dahil sa sinabi ni Arthur. Baka sa reaksyon ng mukha nito matinding pag-aalinlangan. Balisa itong tumingin kay Don Armando. Gusto mo bang malaman? Sige, pumasok ka dito sa loob ng kwarto. Dito tayo sa loob mag-usap. Sana pagkatapos mong malaman ang mga gusto mong malaman tungkol kay Belinda ay kalimutan mo na siya. Naayusin mo ng buhay mo, anak. Uwi ka ng Donya. Agad na pumasok sa loob ng kwarto ng kanyang mga magulang si Arthur. Naupo na din ito sa isang sofa. Seryoso ito nakatingin sa kanyang mga magulang. Arthur, anak, I saw Belinda with her siblings. I'm sorry kung hindi ko sinabi sa'yo. Alam namin na matagal mo na siyang pinapahanap. Naluluhang wika ng Donya. Yes, may mga kapatid si Belinda. Sila ngayon ang kumukup-kup sa kanya. Pero hindi ko alam kung paano mo pa siya makikita. Kung makakalapit ka pa ba sa kanya. Pagpapatuloy na wika ng Donya. What do you mean, Mom? Naguguluhan kong tanong kay Mommy. Kapatid siya ni Wagon Almera. Mahinang sambit ni Doña Alicia. Gulat na napatingin si Arthur sa kanyang ina. Hindi siya makapaniwala. Si Belinda?
Kapatid ng isang mafia? Ng isang gangster? Pero paano? Ayon sa impormasyong natanggap ko, matagal na siyang pinapahanap ng mga Almera. Baby pa lang ay nawalay na siya sa pamilya dahil sa isang kidnapping incident. Kaya siya napunta kay Caridad at naging katulong natin dito sa mansyon. Alam ni Wagon Almera ang ginawa mo sa kanyang kapatid. Ang masamang ginawa natin. Galit na galit siya sa pamilya natin kaya naman natatakot ako sa posible niyang gawin. Sa iyo, sa pamilya natin. Umiiyak na wika ng Donya. Inumpisahan niya na sa kasal niyo ni Vivian. Alam kong siya may pakana ng iskandalo ngayon. Kung hindi man siya, baka si Lucinda Almera o hindi kaya ay si Dexter Almera. I don't know. Baka silang tatlo. Baka nagsanay puwersa sila. Kaya hindi ako magtataka pa kung isang araw susugod dito mga Almera para maningil. Umiiyak na pagpapatuloy ng Donya. Baka sa mukha nito ang takot. Ma'am, alam mo ba kung saan siya ngayon nakatira? Saan ko siya matatagpuan? Tanong ko kay Mommy. Maraming bahay ang mga Almera dito sa Pilipinas. Kahit nasa ibang bansa, hindi ko alam kung saan sa mga ito nakatira si Belinda. Pero anak, sana huwag mo nang pangaraping makita siya ulit. Delikadong mga kapatid niya. Lalo na si Wagon at Dexter. Mahirap silang maging kaaway. Nagsusumamong wika ng Donya. Pero Mom, gusto ko lang humingi ng tawad kay Belinda. Sagot ko kay Mommy. Arthur, sundin mo na lang ang sinasabi ng Mommy mo. Pahupain muna natin ang galit ng mga Almera. Malay mo, pagdating ng araw, magkukurus din ang landas niyo ni Belinda. Sa ngayon, huwag mo na munang pangaraping makita siya. Mahinahon sabat ni Don Armando. Nakausap ko si Wagon noong time na yon. Pinagbantaan niya ako. Ang pamilya natin. Galit na galit siya sa ginawa mo sa kapatid niya. Uwi ka ni Doña Alicia at sinilaysay na ang paghaharap nila ni Wagon sa shop pagkatapos nilang insultuhin si Belinda. Throwback. Hinilala si Belinda ng kanyang kapatid na si Lucinda para ipagpatuloy ang kanilang pagsha-shopping. Naiwan naman sina Vivian at Doña Alicia na noon ay kinakabahan at natatakot dahil sa posibleng gawin sa kanila ni Wagon Almera. Hindi makapaniwala si Doña Alicia na kapatid na isang Wagon Almera si Belinda. Ang kanilang maid na nilapastangan at pinalayas pagkatapos na lokohin ng kanyang anak na si Arthur. Pagkatapos paglaruan kasama ng mga barkada nito. Ilang sandali pa ay sumenya si Wagon sa isa nitong tauhan. Tumalikod ito at pumasok sa isang pinto. Agad namang giniya ng isang tauhan sila Vivian at Doña Alicia para sumunod kay Wagon. Pagkapasok sa loob ng kwarto na yun ay agad na nagsalita si Wagon. Alam niyo naman siguro ang dahilan kung bakit ko kayo pinasunod dito. Ayaw ko nang mangyari ulit ang bagay na to. Sa lahat ng ayaw ko ay yung may umaapi sa mga mahal ko. Lalo na kay Belinda. She suffered a lot at ayaw ko nang dagdagan pa yon. Seryosong wika ni Wagon. Wagon, we don't know. I am sorry. Hindi namin alam na kapatid mo siya. Pangako hindi na maulit pa to. Pasensya na sa mga nangyari. Nagpapakumbabang wika ng Donya. Talagang hindi na ito mauulit pa, Mrs. Vargas. Dahil oras na mabalitaan kung sinasaktan niyo ulit ang kapatid ko. Alam niyo nang mangyayari sa pamilya niyo. Lalo na sa anak mo. Sagot ni Wagon. At ikaw babae. Huwag na huwag mong susubukang isayad kahit sa dulo ng buhok ng mga kapatid ko ang mga marurumi mong kamay. Alam mo naman siguro kung paano ako magalit, hindi ba? Matalim ang mga matang wika nito kay Vivian. Agad naman itong tumango. Kapansin-pansin ang panginig ng mga kamay nito dahil sa nerbiyos. Hindi din ito nakasagot. Tango lang ng tango. Bueno, eto lang ang masasabi ko, Mrs. Vargas. Ayaw ko na magkaroon pa kayo ng kaugnayan kay Belinda. Sana sa susunod na mag-cruise ang inyong landas, ituring yung hindi nyo siya kilala dahil ganun din ang gagawin ng kapatid ko. Kakalimutan kong ginawa nyo sa kanya dahil kahit papano tumira siya sa inyo. Sa pagkakataon na to, palalagpasin namin magkakapatid ang kabalustagang ginawa nyo. Wika ni Wagon. Napahilamos ng mukha niya si Arthur pagkatapos marinig ang salaysay ng kanyang ina. Hindi siya makapaniwalang babaeng minsan niyang pinaglaruan ay galing sa isang makapangyarihang pamilya. Isang pamilyang mahirap abutin at hindi pwedeng pangarapin. Mahirap kalabanin ng pamilya Almera. Wala itong awa sa mga taong makasalanan. Kinatatakutan ng lahat lalo ng mga negosyante at politiko. Pero hindi siya papayag na hindi makausap si Belinda.
Gusto niyang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang kasalanan. Sa ngayon, kailangan niyang pagplanuhan ang lahat. Kung kinakailangang harapin niyang mga kapatid nito ay gagawin niya. Kung kinakailangang lumuhod siya ay gagawin niya din. Basta ang importante, makuha niyang kapatawaran ng babae na minsan niyang niloko at pinagsamantalahan. Anong gagawin ni Arthur ngayong kilala na niya ang family background ni Belinda? Magawa pa kaya niyang makalapit sa dalaga? Paano kaya kapag nalaman niyang nagbunga ang isang gabing may nangyari sa kanila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.